everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to dito sa ating channel. Maraming salamat at nakikinig ka pa rin. Nandito ka pa rin on a Friday day. Kasi hindi ko alam kung anong oras ka nanonood. Afternoon ba o gabi? O baka naman ibang araw mo to pinapanood. Hello pa rin. Maraming salamat pa rin at pinagbigyan mo ng oras itong ating kwento for today's video. Pero bago ang lahat, nais ko munang i-welcome ay yung mga bago nating subscribers. Welcome po. Sana'y magustuhan nyo dito at syempre dun sa mga dati pa nating subscriber na bumabalik-balik araw-araw, maraming salamat po talaga sa pagkakaroon nyo ng interes at pagkagusto nitong mga kwentong inilalahad natin dito sa ating program. Pero bago yan, hello nga pala kay Lucky Ace Brands. Maraming salamat sa pakikinig. John Rebalios, thank you so much. Maylene Badoria, maraming salamat sa iyo Maylene, all the way from Kuwait. Hi din kay Amara Chanel Amaro. Margie Lohong, maraming salamat. Marie Chris Auman, thank you so much. O Maricar Auman, Marie Chris. Saan galing yung Marie Chris? Gimaras girl, hello sa'yo. Lenny Rosario, Lenny Rosario, maraming salamat. Hi naman kay Rio Piano, Jinky, ayun, maraming salamat. Sa Kainglet family, all the way from Abu Dhabi. Hi naman kay Remedios Barakil, Lian Naranil, maraming salamat sa pakikinig. Hello din kay Anne-Marie Alaba, maraming thank you at kinilig ka dun sa storya natin kahapon. Nako, yung storya ni Aya. Hi naman kay Anne. Lily Munar, hello kay Lily Munar. Mami G, hi Mami G, first time lang talaga kitang nabasa dahil sabi mo ngayon ka lang nakapag-comment. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Maria Elena Abe, maraming thank you. Jenny Aguilar, Lorna Manza, Josie Oshiro, maraming thank you. April Bea, maraming salamat. Hello din kay Merchie Vlog Bukalig. Ayan, long time no hear from you, Merchie. Mohamed Shadi, maraming salamat. Axel Liliana. Hi din kay Christy Carpentero, Marlon Valencia. Hello din sa mga hindi ko mabasa yung pangalan kasi ibang karakter. Yung iba parang Turkish ata, yung iba naman parang Chinese, parang Korean. Ako naman. Mitch Cabarles, maraming salamat sa pakikinig. Janice Alvarez, thank you so much at iyong pinakinggan at sinubaybayan ang kwento ni Aya. Naway magustuhan mo rin ang iba nating mga kwento na nandito sa ating channel. Oo, almost 500 stories na po ang nai-upload natin. So pwedeng nyo yung balikan kung sakali man kayo'y nalulungkot, wala kayong magawa, gusto nyo nang mapag-aaliwan, gusto nyo nang mapaghihingan ng sama ng loob. Naku, baka may mga kwento dyan na makaka-relate kayo, diba? Pakinggan nyo naman yan. And syempre, wag na nating patagalin pa. Atin na pong basahin ang kwento natin for today's video na medyo mahaba. Pero masasabi ko naman na may pagka-worth it na naman ang kwentong ito. Pero ewan ko, medyo tragic. Kaya eto na, wag na nating patagalin pa. Atin na pong umpisahan ang ating kwento dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Maraming mga pagsisising nagaganap sa ating buhay. Hindi naman kasi perpekto ang tao. May mga pagkakataong nagkakamali din siya sa mga desisyong kaniyang ginagawa. Pero minsan may mga pagkakamaling hindi mo na mababawi pa. Kahit anong gawin mo, kahit anong pilit mo, ay hanggang pagsisisi ka na lamang at panghihinayang. Dear Mama Mia, hello po sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa programa mo. Mama Mia, nung 1 taon ko pa lamang na-discover itong iyong channel. Hindi po ako halos araw-araw na nakikinig pero kapag may oras ako ay ito po talaga ang binabalikan kong programa sa YouTube. Lalo na kapag natutulog ako, ginagawa ko pong pampatulog ang boses mo Mama Mia. Kumakalma kasi ako at nakakalimutan ko kahit na saglit ang mga kasalanang ginawa ko sa aking buhay.
Mama Mia, ang pangyayaring ito ay nangyari ilang taon na rin ang nakakaraan. And eto po ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin kami okay ng aking ina. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Clark. Mama Mia, 1 year na po mahigit ang relasyon naming dalawa noon ni Kelly. Magkapareho kami ng paaralan. Kapareho din kami ng year sa eskwela. Pero magkaiba kami ng kurso. Engineering ako while siya naman ay nursing. Maganda ang girlfriend kong si Kelly. Mabait din siyang anak, responsableng estudyante at bukod sa lahat ng yan, Mama Mia, ay matalino din siya. Pero prangka po siyang magsalita. Mama Mia, siguro yun ang isa sa mga dahilan kung bakit ayaw ng mommy ko sa kanya. Ayaw ng mommy ko kay Kelly dahil bukod sa prangka po siya at may pagkapilya paminsan-minsan, ay galing din po siya sa mahirap na pamilya. Oo, haaminin ko na yung mommy ko talaga ay may pagkamata pobre. Ako naman ay hindi naman po mahalaga sa akin ang estado ng buhay naming dalawa ni Kelly. Ang mahalaga sa akin ay nagkakaintindihan kaming dalawa. Mahal ko siya and she's almost perfect for me. Palagay ko siya na talaga ang babaeng makakasama ko sa habang buhay. Pero Mama Mia, nalulungkot lang talaga ako para sa kanya. Nalulungkot lang ako dahil sa pakikitungo ng pamilya ko kay Kelly. Lalong-lalo na nung dinala ko siya sa bahay namin nung birthday ng mommy ko. Hindi ko nagustuhan ang asal ng mommy ko sa kanya. Worse than what I expected. Nag-expect na po ako na hindi niya magugustuhan si Kelly kasi nga galing ito sa hindi naman sikat at walang kayang pamilya. Pero masasabi ko Mama Mia na hindi ko naman inakalang magiging ganun kabastos ang mommy ko kay Kelly. Masasabi ko na paminsan-minsan ay umaatake talaga ang sakit ng mama ko sa pagiging mata pobre. Pero dahil nga mommy ko siya, nanay ko siya, nanggaling ako sa kanya at siyang nagluwal sa akin, ay malaki pa rin ang respeto ko sa kanya. Mama Mia, habang kumakain kami noon, ay palakad-lakad si mommy tapos meron po siyang mga pamunti-munting speech. Tapos bigla na lang niyang nasabuyan ng juice niya si Kelly. Hindi ko alam at hindi ako sigurado kung aksidente ba yon o she really did it on purpose. Pero instead na mag-sorry si mommy kay Kelly, ay ito pa ang kanyang pinagalitan. Mama Mia, mabait si Kelly lalong-lalo na sa mga matatanda. Mabait siya sa kanyang mga magulang kaya natural lamang na mabait din siya sa mga magulang ko. Kahit pa nga pinagalitan siya ng mommy ko na wala naman siyang kasalanan, ay siya pa rin ang nagpakumbaba at siya pa rin ang humingi ng tawad. Dahil nga naaawa ako sa girlfriend ko Mama Mia, ay nilapitan ko na lang siya. Hinawakan ko ang kanyang kamay at sinabi kong ihahatid ko na siya pauwi. Si Kelly naman ay nag-excuse sa pamilya ko. Humingi ulit ng tawad at saka sumama sa akin. Habang nagda-drive kami pauwi ay napansin kong umiiyak si Kelly. Love, please wag ka nang umiyak. Sorry talaga sa naging asal ni mommy sa'yo kanina ha. Stress lang talaga lately si mommy. Marami raw kasi siyang problema sa trabaho at sa negosyo eh. Hinawakan ni Kelly ang aking kamay. Pagkatapos ay tinignan ako ng taimtim kahit na hindi ako nakafocus sa kanya dahil ang mga mata ko ay nasa daan kasi nga nagdadrive ako nung mga panahon na yon. Don't be sorry, love. Alam ko naman talaga na at first ayaw na ayaw talaga ni tita sa akin. Naiintindihan ko naman ang sitwasyon nating dalawa. Alam ko naman ang pinasok ko. Ayokong mawala sa akin si Kelly. Each day ay pinapakita ako sa kanya kung gaano ko siya kamahal.
kung gaano ko siya pinapahalagahan at kung gaano ko siya inaalagaan. Si Kelly din naman, Mama Mia, ay napakahaba ng kaniyang pasensya. Parang hindi siya marunong magalit. Lagi na lang siyang nagpapakumbaba, lalo na pagdating sa akin at sa pamilya ko. Parang hindi siya marunong na lumaban sa aking pamilya. Parang wala yung Kelly na nakilala ko bilang isang prangkang babae. Pagdating kasi sa pamilya ko ay mapagkumbaba lamang siya. Mama Mia, kapag nasa bahay ako ay palagi na lang naming pinag-aawayan ng pamilya ko ang tungkol sa girlfriend kong si Kelly. May mga panahon pa na pinapapunta ng mommy ko sa bahay namin ang ex-girlfriend kong si Cheska. Kasi dito botong-boto ang mommy ko. Dito botong-boto siya dahil pakiramdam niya ay magkalibel kaming dalawa ni Cheska na nababagay kami sa isa't isa. Ang hindi niya alam ay malayong malayo si Cheska sa girlfriend kong si Kelly. Napakapangit ng pag-uugali ni Cheska. Yun ang dahilan kung bakit kami naghiwalay dalawa at wala na akong balak na balikan siya. Kahit pa nga magkahiwalay kami ni Kelly o kahit pa nga hindi si Kelly ang makatuluyan ko, ay hinding-hindi din ako papayag na ang Cheskang yun ang aking makakatuluyan. Clark, nandun si Cheska sa may garden. Puntahan mo naman siya doon. Meron raw siyang sasabihin sa'yo parang may kailangan yata. Yan ang sinasabi lagi ni Mami kapag pumupunta sa bahay namin si Cheska, Mama Mia. Na may kailangan daw, may gusto raw sabihin, meron raw ipapatulong, magpapatutor sa math at kung ano-ano pa. Pabalik-balik na mga rason na alam ko namang hindi naman totoo. Mga rason na ginagawa lamang nilang alibay para magkasama kami ni Cheska sa isa't isa. Mi, pwede bang pauwiin mo na si Cheska? May lakad ako ngayon Pupuntahan ko si Kelly. May ibibigay ako sa kanyang libro. Kasi nakalimutan niyang kunin sa backseat kahapon kaya idadaan ko sa bahay nila. Gagamitin niya yun Meron silang exam kinabukasan. Ano ba yung girlfriend mo ha, Clark? Ginagawa ka bang utusan? Ginagawa ka bang parang driver lang? Ang kapal naman ng mukha niya. At ikaw naman, Clark, pwede bang gumising ka nga? Pwede bang wag mo ngang pag-aksayahan ng panahon yung Kelly yan? Pwede bang unahin mo ang sarili mo? Yang si Kelly, pera lang ang habol sa'yo. She's not good for you. Hindi ang mga babaeng katulad niya ang nababagay sa'yo. Mi, hindi mo kilala si Kelly. Kaya please lang, wag mo naman siyang i-judge ng ganyan. Tanggap ko at alam kong hindi mo siya magugustuhan. Kahit hindi mo siya matatanggap at kahit hindi mo matanggap ang idea na girlfriend ko siya, pero please lang, huwag ka namang gumagawa ng mga kwento na hindi naman niya ginagawa. Huwag mo namang pagbintangan ng kung ano-ano ang girlfriend ko dahil hindi siya ganon. Lumabas agad ako ng bahay. Hindi na ako nagpaalam pa at hindi ko na talaga hinarap pa si Cheska. Nakakapagod ding pakinggan yung mga lagi na lang kaming nagbabangayan sa bahay dahil nga sa hindi nila tanggap ang girlfriend ko. Mama Mia, ayoko rin naman na binabastos-bastos ko sa pagsagot ang mommy ko. Dahil alam ko naman na kahit ganun siya, may pagkamaldita siya, ay nasasaktan pa rin siya kapag anak na niya ang sumasagot-sagot sa kanya. Alam ko naman yon na masakit sa mga magulang na sinasagot-sagot na lang sila ng kanilang mga anak. Pero Mama Mia, importante din talaga sa akin si Kelly. Ayokong ginajudge siya ng ibang tao. Ayokong pinagbibintangan siya ng kung ano-ano. Grabe talagang makapag-judge si Mami kay Kelly na kahit minsan ay hindi man lang niya kinilala ng husto ang girlfriend ko. Ni isang beses sa loob ng mahigit isang taong relasyon naming dalawa ni Kelly, kahit kailan ay hindi siya nanghingi sa akin ng pera. Kada monthsary nga namin, Mama Mia, siya pa talaga ang laging nakakaisip na may ireregalo sa akin.
Diyan ako bilib kay Kelly. Diyan ako mas lalong na in love sa kanya. Diyan ko siya mas lalong minahal. Dahil hindi mahalaga sa kanya ang pera, hindi mahalaga sa kanya kung anong naibibigay ko. Siya lagi ang nagbibigay sa aming dalawa. Mama Mia, may araw noon na hindi pumasok sa eskwela si Kelly. Tinawagan ko siya and minessage ko siya pero wala siyang naging response sa akin. Tinanong ko ang mga classmates niya pero wala din silang alam at wala rin daw pasabi si Kelly kung bakit siya umabsent ng araw na yon. Hanggang sa kinabukasan ay hindi pa rin siya pumasok sa eskwela. Ako naman, Mama Mia, hindi din ako makakapunta sa kanila after school kasi absent din ang driver noon ni Mommy. 1 week itong naka-leave kaya ako ang laging tagakuha at tagahatid sundo ng 2 kong nakababatang kapatid. 7 a.m. noon nung ikatlong araw ay dumating ako. Maagang maaga at inabangan ko talaga si Kelly. Nagbabakasakali ako na baka pumasok na siya sa eskwela nung araw na yon. At ilang sandali pa nga ay nandun na nga siya. Palapit ng palapit siya sa may gate. Agad ko naman siyang sinalubong pagpasok pa lang niya sa may gate. Matamlay na matamlay ang mukha ni Kelly at halata sa kanyang mga mata na galing ito sa matinding pag-iyak dahil namamaga ang mga ito. Love, okay ka lang? Bakit absent ka yata ng 2 araw? Anong nangyari? Tapos hindi mo pa nire-replyan ng mga text ko. Sinisin mo lang ang mga chat ko tapos yung mga tawag ko, hindi mo man lang sinasagot. Sorry, nawala kasi yung cellphone ko eh. Sabi niya. Bakit ka nga absent? Anong nangyari sa'yo? Hindi siya sumagot sa akin, Mama Mia. Bagkus ay patuloy lang siya sa kanyang paglalakad. Ako naman, hindi na lang din masyadong nagtanong dahil alam ko na kapag ganyan ay may problema ang girlfriend ko. Kapag ganyan ay may problema si Kelly na ayaw niyang pag-usapan. Ayoko naman na i-pressure siya dahil baka mag-away lang din kaming dalawa. Aantayin ko na lang kung kailan siya mag-open up sa akin. Kinahapunan nun, Mama Mia, ay nag-insist ako sa kanya na ihahatid ko siya sa bahay nila. At first ay ayaw niyang pumayag. Sabi niya magkukommute na lang daw siya pero pinilit ko siya ng pinilit. Pinuntahan ko na lang ang 2 kong mga kapatid at inuna kong sinundo ang mga ito tapos dumiretso na kami kina Kelly. Tahimik na tahimik si Kelly habang nasa biyahe kaming 2. Mama Mia, naiintindihan ko siya. Naiintindihan ko na baka may pinagdadaanan siya kaya hindi na lang ako masyadong nagtanong pa at hinayaan ko na lang siyang manahimik. Nung bumaba na siya, ay hindi na niya ako nilingon. Sinabihan na lang niya ako na dito na ako, love. Ingat kayo sa biyahe. Sabay baba. Kuya, kawawa si Ate Kelly, no? Mukhang umiiyak siya. Mukhang humihikbi. Ano? Ano bang umiiyak? Kailan mo ba nakitang umiiyak si Kelly? I mean, kawawa siya kapag umiiyak siya. Ewan ko pero nakita ko kasi sa mukha niya, kuya, na parang ang lungkot-lungkot niya. Na parang gustong-gusto niyang umiyak. Sabi ng nakababata kong kapatid na babae. Oo, Mama Mia, napansin ko rin yon. Nararamdaman ko rin ang mabigat na kalooban ng girlfriend ko. Umuwi kami ng bahay at agad kaming sinalubong ni Mommy. Oh, kumusta kayong 2 ni Kelly? Hiwalay na ba kayo? Napakapangit talaga ng bibig ni Mommy pagdating kay Kelly. Hindi ko na lang siya pinansin, Mama Mia. Nagmano na lang ako sa kanya at nagbeso pagkatapos ay dumiretso na ako sa kwarto ko para magbihis. Pupunta na sana ako sa may sala, hawak-hawak ang cellphone ko para tawagan si Kelly. Nung maisip ko na nawala naman pala yung cellphone niya so hindi ko na lang siya tinawagan. Mama Mia, nag-online na lang ako para mawala ang lungkot
at ang boredom na nararamdaman ko. Hanggang sa napansin ko, Mama Mia, na merong nag-message request sa akin sa Facebook. Inopen ko yon. Gulat na gulat ako sa mga nakita kong pictures doon, Mama Mia. Pictures na ang hirap-hirap paniwalaan. Pictures nilang dalawa ni Dave, Mama Mia. Si Dave ay aking pinsan. Si Dave na pinsan ko na simula noon pa man ay itinuturing na akong parang kanyang karibal at mortal na kaaway. Parang ayaw niyang nakikitang nagsasucceed ako sa buhay. Parang ang gusto niya ay lagi akong mamanipulahin at lagi akong pangalawa na lang sa kanya. Nakita ko silang dalawa ni Dave, Mama Mia. Nasa isang higaan. Nakahiga at nagkikiss, tapos kayakap pa niya si Kelly na para bang natutulog sa kaniyang mga bisig. Mama Mia, hindi ko alam kung natutulog ba si Kelly dun sa mga pictures o talagang meron pa siyang papikit-pikit while si Dave naman ay hinahalikan ang kaniyang noo. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman nung mga panahon na yun. Galit. Sobra-sobrang galit. Kung ano-ano nang pumapasok sa isipan ko. Si Kelly, ang mahinhin, mabait kong girlfriend, kaya palang magloko, kaya palang mag-cheat sa akin. Tapos si Dave pa talaga? Bakit kay Dave pa? Bakit sa pinsan ko pa? Pwede namang sa ibang lalaki. Alam naman niya kung gaano kalalim ang rivalry naming dalawa ni Dave. Tapos si Dave pa talaga ang pinili niya. Wala na akong ibang maisip pa noon, Mama Mia. Sa sobrang galit ko ay agad akong nag-drive papunta sa bahay ni na Dave. Oo, pinuntahan ko siya, Mama Mia. Sinugod ko si Dave sa sobrang galit na nararamdaman ko. Paglabas pa lang ni Dave sa bahay nila ay agad ko na siyang inambahan ng suntok. 2 maiinit na suntok ang ipinadapo ko sa kanyang magkabilang pisngi. Mainit na mainit ang dugo ko sa kanya. Matagal nang mainit ang dugo namin sa isa't isa ni Dave at mas lalo pa itong grumabi ngayon. Ngayon na nakita ko na kung ano ang pinaggagawa nilang dalawa ng girlfriend ko. Dave, ano bang nangyari? Bakit mo ginawa sa akin to? Bakit niyo ginawa sa akin to? Anong nangyari sa inyong dalawa ni Kelly? May nangyari ba sa inyong dalawa? Nag-anuhan na ba kayo sa kama? Tinikman mo na ba ang girlfriend ko? Clark, wag kang ang basta-basta nangingialam dyan. Wag kang ang basta-basta sumusugod dyan. At bakit galit na galit ka? Yang girlfriend mo, yan ang matagal nang sumusunod sa akin. Yan ang matagal nang nagpapapansin sa akin. Mama Mia, mas lalong nag-init ang tenga ko sa mga narinig kong sinabi ni Dave. Kaya agad ko siyang sinuntok ulit. Hindi ko talaga maintindihan ang klase ng galit na nararamdaman ko nung mga panahon na yun. Parang first time kong magalit ng ganun katindi. Pagkatapos noon ay agad ko ring pinuntahan si Kelly sa bahay nila at kinumpronta ko siya sa lahat ng nakita kong pictures. Mama Mia, wala siyang naging sagot nung sinisigaw-sigawan ko siya. Umiiyak lamang siya, grabing pag-iyak. Ano ba, Kelly? Magpapabebe ka lang ba dyan? Sagutin mo nga ang mga tanong ko. Nakakawalang hiya naman. Paulit-ulit na akong nagmura noon. Tinatanong ko na si Kelly paulit-ulit kung saan ba ako nagkulang sa kanya. Kung ano ba ang kulang ko bilang boyfriend niya at kung bakit niya nagawa sa akin ang mga bagay na yon. Pabalik-balik lang ang mga sinasabi ni Kelly. Wala siyang paliwanag kundi sorry lang ng sorry. Umiiyak siya. Umiiyak ng umiiyak. Ano ba? May nangyari ba sa inyong dalawa ng pinsan ko? Sumagot ka nga! Sigaw ko. Clark, hindi ko alam. Hindi ko alam. Patawarin mo ko, Clark. Mama Mia, nung panahon na yon ay naglaho lahat ng respeto na nararamdaman at pinaparamdam ko noon kay Kelly.
Hindi ko lubos maisip na may iba pala siyang side. Well, sabi nga nila, may hindi naman talaga magandang side ang bawat tao sa mundo. Hindi ko lang talaga inexpect na ang pangit na side pala ng girlfriend ko ay ang pagiging malandi at sa pinsan ko pa talaga. Hindi naman ako nagkulang. Maging sa kama ay pinapaligaya ko naman si Kelly. Bakit kailangan niyang humanap ng iba? Ang hindi ko rin matanggap ay sa pinsan ko pa. Talaga bang mas magaling si Dave sa akin? Sa isip ko, Mama Mia, hindi mo pala talaga makikilala ang isang tao kahit gaano na kayo katagal dalawa hanggat hindi kayo nagsasama sa iisang bubong. Unti-unti ay meron pa rin pala kayong madidiskubre sa isa't isa. At ito nga ang pinakamasakit na nadiskubre ko sa girlfriend ko. Hindi ko kinaya yon. Mabuti pang sumunod na lang ako kay Mommy. Mabuti pang hindi na lang talaga kita sineryoso. Simula ngayon, Kelly, kalimutan mo na ako. Kalimutan na natin ang lahat tungkol sa ating dalawa. Maghiwalay na tayo. Wala ka nang mapapala sa akin. Pagkatapos noon ay tinalikuran ko siya at umalis na rin. Pinaandar at pinaharurot ko ang sasakyan ko paalis sa bahay nila. Mama Mia, habang pinapatakbo ko ang sasakyan ko ay nakikita ko sa side mirror ko na si Kelly ay lumagapak sa lupa at umiiyak. Wala talaga akong naramdamang ni katiting awa sa kanya noon. Umalis pa rin ako, Mama Mia, kahit na alam kong nasasaktan ko siya. Ang kinakatakot ko kasi noon dahil sobrang galit na galit ako ay baka masaktan ko pa siya physically. Pagdating ko sa bahay, Mama Mia, ay sarado na. Hindi kasi ako agad umuwi ng bahay noon. Umalis muna ako at nagpakalayo-layo ng ilang oras. Ayoko kasing umuwi ng galit na galit pa rin ako at baka iba ang mapagbuntunan ko ng galit ko. Mama Mia, sa sobrang galit ko rin ay gumawa ako ng isang dummy account. Dummy account tapos inad ko lahat ng mga common friends naming dalawa ni Kelly. Pinost ko rin sa Facebook na yun, Mama Mia, sa dummy account na ginawa ko ang mga pictures nila ni Kelly kasama si Dave. Tinag ko pa lahat ng mga kakilala naming dalawa. Nakakadiri silang dalawa. Nakakadiri at napakawalang hiyang mga hayop silang dalawa. Magkatabi pa talaga sila sa kama at nakahiga, tapos may payakap-yakap at halik-halikan pa. Mama Mia, may part din doon sa mga pictures na yon na nakapikit si Kelly habang hinahalikan ni Dave. Habang nakadampi ang mga labi nila sa isa't isa. Gusto kong makaganti noon. Sobrang galit ko talaga na gusto ko silang sirain. Gusto ko silang magdusa sa ginawa nila sa akin. Ewan ko, Mama Mia, kung nakaramdam na kayo ng ganong klaseng galit na parang gusto mo na ling sirain ang mga buhay nila dahil nasira ka rin nung ikaw ay kanilang lokohin. Oo, alam kong may karma pero hindi ko na inantay yun. Gusto kong ako ang maging karma nilang dalawa. Kinabukasan ay nabulabog ang buong school sa scandal ni na Dave at Kelly. Doon din pala nag-aaral si Dave sa school namin, Mama Mia, ngunit iba ang kurso niya. Every time na may magtatanong sa akin about sa mga pictures na nakita nila at kumalat doon sa campus namin ay hindi ko na lang pinapansin. Lumipas ang ilang araw na hindi ko nakikita si Kelly. Ewan ko, siguro dahil nahihiya siyang magpakita sa school. Nahihiya siyang ipakita ang malandi niyang pagmumuka. Kahit wala siyang cellphone, Mama Mia, ay blinak ko pa rin ang number niya at ang mga social media accounts niya. Hanggang sa lumipas ang isang linggo pero hindi pa rin nagpapakita sa school si Kelly. Alam kong nanganganib na noon ang scholarship niya. Hindi kasi mayaman si na Kelly. At nakapasok lang siya dun sa prestigious school na yon dahil sa isang scholarship. Alam ko na kapag pinabayaan ngayon ay posible yung mawala at posibleng hindi siya makapagtapos ng kanyang pag-aaral.
Kahit mga kaibigan ni Kelly ay walang alam kung nasaan siya o kung ano nang nangyari sa kanya. Wala din naman akong planong magtanong kay Dave about sa sitwasyon ni Kelly. Dahil hanggang nung mga panahon na yon ay mainit na mainit pa rin ang dugo ko sa kanilang dalawa. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, bigla na lang pumasok sa isip ko. Bakit kaya hindi ko puntahan si Kelly sa bahay nila? Since mag-iisang buwan na rin ang nakalipas mula nung hindi ko na nakikita ni Anino ni Kelly sa campus. Bakit hindi ko kaya siya kamustahin? Gusto ko lang naman tignan kung ano nang nangyari sa kanya. Gusto kong tignan kung paano siya nagdusa sa mga ginawa kong pagganti sa kanya at kay Dave. Hindi naman ako magpapakita sa kanya eh. Gusto ko lang talagang makita na naging miserable ang buhay niya. Baka sakaling mabawasan kahit konti ang nararamdaman kong sakit. Baka sakaling mabawasan kahit konti ang nararamdaman kong galit. Ilang araw ko ring iniisip kung gagawin ko ba yon. Hanggang sa nagkaroon na nga ako ng lakas ng loob na puntahan siya dun sa bahay nila. Pagdating ko sa lugar nila, Mama Mia, ay gabi na yon. Nakita kong maraming tao sa loob ng kanilang bahay pati na rin sa maliit nilang bakuran. Meron pang mga naglalaro ng card games at may nagbibingo pa. Lumabas ako ng sasakyan ko dahil may isang batang papalapit sa akin kaya tinanong ko siya. Bata, anong meron sa bahay na yan? Bakit ang daming tao? Namatay kasi yung anak ni Uncle Ben, kuya. Uncle Ben? Ang pangalan ng papa ni Kelly ay Ben. Sino kaya sa mga anak niya ang namatay? Sino ang pinaglalamayan? Kinakabahan ako nung mga panahon na yon. Parang hindi gustong gumalaw ng mga paa ko pahakbang papalapit sa bahay ni na Kelly. Ilang saglit pa, Mama Mia, ay may nakakilala sa akin doon at nilapitan ako. Walang iba yon kundi ate ni Kelly. Clark? Nabalitaan mo pala? Akala ko kanina kasing tindig mo lang kaya hindi kita agad nilapitan pero ikaw pala talaga yan. Palagi kitang tinitignan kanina kasi feeling ko rin sasakyan mo ang pumarada dito. Pero hindi din ako sigurado kung ikaw ba. Neka ha, may kukunin lang ako sa loob. Antayin mo ako dito. Mama Mia, inantay ko nga siya dahil may kukunin siya at may ibibigay din siya sa akin. Sabi niya, pinabibigay daw ni Kelly. Sandali, bakit hindi si Kelly ang magbigay? Si Kelly ba talaga ang nandun? Si Kelly ba talaga ang nakaburol sa loob ng bahay nila? Hindi ako nakasagot, Mama Mia. Hindi ako nakasagot sa sinabi ng ate ni Kelly. Bigla na lang nanlamig ang buo kong katawan. Hindi ko alam kung panaginip lang ba ang mga nangyayari sa akin nung panahon na yon. Hindi ko maintindihan ang sarili ko dahil gusto kong sumigaw, gusto kong magtanong, gusto kong magwala, pero walang ni isang salitang lumalabas sa aking bibig. Hanggang sa nakabalik na lang ang ate ni Kelly, pagkatapos ay may iniabot ito sa akin na isang sulat. Maliit lang na papel. Alam mo, kahit sa pag-surrender niya, Clark, ikaw pa rin ang iniisip niya. Ikaw pa rin ang importante sa kanya at ang kapakanan mo. Umiyak bigla ang ate ni Kelly. Bukas, ililibing na namin si Kelly. Akala ko nga hindi ka na makakarating eh. Lumagpas na kasi ng 9 days ang kanyang burol. Inaantay pa kasi namin si mama na mauwi. Sa Maynila kasi nagtatrabaho ang mama ni Kelly, Mama Mia, at hindi raw ito agad nakapag-file ng leave. Doon nag-sink in sa sarili ko. Si Kelly talaga ang ibinuburol.
Nung malaman ko yon, Mama Mia, ay biglang nawala ang lahat ng galit ko sa kanya. Bigla yung napalitan ng pagkamis. Siguro naawa ako sa kanya o siguro may pagmamahal pa rin ako kay Kelly. Hindi ko maintindihan nung mga panahon na yon ang nangyayari. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Tumalikod sa akin ang ate ni Kelly matapos niyang sabihin sa akin na kung pwede raw ay sumama ako bukas sa paghatid nila kay Kelly sa huling hantungan nito. Pumasok ako sa loob ng sasakyan at dun ko binasa ang nilalaman ng sulat na iniabot niya sa akin. Love, sorry ha. Sorry sa nagawa ko. Sorry, nagkasala ako sa'yo. Sana mapatawad mo ako, Clark. Sana hindi ka magtatanim ng galit sa akin. Hindi ko na kasi kaya, love eh. Napakarumi ko na. Ang dumi-dumi ko ng babae. Alam mo naman na ikaw ang unang pinag-alayan ko ng pagkababae ko, di ba? At ikaw na sana ang iniisip kong maging huling lalaking makakasama ko at makakasalo ko sa napakagandang bagay na yon. Wala na akong mukhang maihaharap pa sa'yo. Sa ibang tao, lalong-lalo na sa'yo. Kasi nangako ako sa'yo, di ba? Nangako ako na ikaw lang ang pakakaibigin ko. Na ikaw lang ang pag-aalayan ko ng sarili ko. Sirang-sira na ako. Sirang-sira na ang pagkatao ko, Clark. Feel ko, hindi ko na kayang mag-umpisa pa ulit. Hindi ko na kayang i-restart pa ang buhay ko. Wala na akong takas sa mga nangyayari. Sorry. Sorry kung naging mahina ako. Sorry kung mahina talaga ako. Sorry kung nagawa ko ito. Sorry sa lahat. Ang sakin lang naman, love, sana you stay happy. Sana ang pag-alis ko ay ang pagkawala na rin ng galit na nararamdaman mo sa puso mo. Lagi mo lang sanang iisipin at wag na wag mong kakalimutan na lahat ng pagsisikap ko ay ginagawa ko yun para sa'yo lahat. Para sana mapatunayan sa mami mo balang araw na ikaw ang mahal ko at hindi ang yaman ninyo. I love you and I'm very, very sorry. Hanggang ngayon, Mama Mia, ay hawak-hawak ko pa rin ang sulat na yon. Napakasakit sa dibdib. Iniyak ko at sinigaw ko sa loob ng sasakyan ko lahat ng nararamdaman kong sakit at galit. Ako ang dahilan ng lahat. Ako ang dahilan kung bakit kinitil ni Kelly ang sarili niyang buhay. Dahil sa naging action ko. Dahil sa naging reaction ko sa mga nakita kong pictures nilang dalawa. Dahil sa sobrang galit ko ay pinahiya ko siya. Pinahiya ko silang dalawa ni Dave. Maski si Kelly, Mama Mia, ay walang kaalam-alam na ako ang nagpakalat at ako ang may pakana ng pagkalat ng mga pictures nilang dalawa ni Dave. Alam ko nagkamali siya. Nagkamali siya sa relasyon naming dalawa, pero alam ko rin na hindi din tama ang ginawa kong pagpapakalat ng kanilang mga larawan na siyang naging dahilan kung bakit hinusgahan siya ng karamihan. Nung kumalma na ako ay umuwi agad ako sa bahay. Pagpasok ko pa lang sa loob ay nakita ako ng nakababata kong kapatid. San ka galing, kuya? Kuya, andito pala ang cellphone ni Ate Kelly, oh. Ha? Bakit nandyan yan sa'yo? Bakit ikaw ang may hawak niyan? Sabi sa akin ni Kelly ay nawala niya yan eh. Kuya, huwag mo sanang sasabihin kay Mami ha. Pumunta kasi dito si Ate Kelly nung time na umabsent daw siya sa school ninyo. Sabi kasi ni Mami sa kanya na Sabi kasi ni Mami sa akin na wag ko raw sasabihin sa'yo na pumunta dito si ate. Umiiyak pa nga masyado si ate nun eh. Sobra-sobra ang pag-iyak niya. Kaya nga sabi ko sa'yo, 'di ba, nung inihatid natin si Ate Kelly papunta sa bahay nila na kawawa siya dahil umiyak siya. Yun ang pagkakataon, kuya, na nakita ko siyang umiyak. Sorry kuya ha. Sorry kung hindi ko agad sinabi sa'yo kasi natatakot ako eh. Natatakot ako na baka magalit sa akin si Mommy.
At itong phone ni Ate Kelly, nakita ko to sa kwarto ni na Mommy at Daddy. Hindi ko alam kung bakit na kay Mommy to eh. Baka naiwan ni Ate nung pumunta siya dito sa atin. Kaya kinuha ko na lang para maisauli sa kanya. Pero hindi pa siya pumupunta dito ulit eh, kaya ikaw na lang ang magsauli kay Ate Kelly ha. Mama Mia, hindi ko alam pero sunod-sunod ang mga revelasyong humaharap sa pagmumukha ko. Mga revelasyon na hindi ko akalain na malalaman ko sa ganitong sitwasyon at sa ganun pang pagkakataon. Agad kong kinuha ang iniabot sa akin ng kapatid ko na cellphone ng girlfriend ko. Pumasok ako agad sa kwarto. Nalilito ako Mama Mia kung bakit napunta kay Mommy o sa kwarto nilang dalawa ng daddy ko ang cellphone ni Kelly. So pumunta pala dito si Kelly sa bahay nang hindi ako sinasabihan. Pumunta pala siya dito nang wala akong kaalam-alam. Inopen ko yung cellphone niya. Nakita ko na may passcode dito Mama Mia. At alam ko naman ang passcode ng cellphone ni Kelly kaya nabuksan ko ang kanyang mga mensahe. At dami-daming mga messages niya. Nakita ko na halos karamihan ng mga messages na yon ay galing sa akin nung time na nawala daw niya ang kanyang cellphone. Nung inopen ko nga at inon ko ang kanyang phone Mama Mia ay sunod-sunod ang pagtunog ng messenger notification niya. Nakita ko rin ang mga mensahe ng kanyang mga kaibigan. Lalong-lalo na yung mga kaibigan niya sa eskwela na walang kaalam-alam na wala na si Kelly. Na walang kaalam-alam na ang kinakamusta nilang kaibigan ay hindi na nila kailanman makikita pa. I-message ko sana yung kanyang mga kaibigan Mama Mia para sana makasama sila kinabukasan pagkalibing kay Kelly. Nang biglang mapansin ko na meron silang conversation dalawa ng mommy ko. Napakahaba na noon. Kaya nag-backread ako Mama Mia. So, 10,000 is not enough di ay para sa'yo? Magkano ba talaga ang gusto mong babae ka? Name your price. Layuan mo lang ang anak ko. Mama Mia, parang eksena sa pelikula, no? Parang eksena kung saan ang matapobreng nanay ng lalaki ay binibili ang pag-ibig ng babae. Hindi ko akalain na magagawa yun ni Mommy. Hindi din naman kami ganun kayaman kaya siguro 10,000 lang ang in-offer ni Mommy kay Kelly. Ang dami ko pang nababasa doon na mga pangit na chat ni Mommy kay Kelly. Mga nakakaduro na mga salita. Mga salitang nakakawasak ng pagkatao. Nung time pala na pumunta siya doon Mama Mia sa bahay ay si Mommy pala ang nagpapunta sa kanya. Pumunta ka dito at wag na wag mong sasabihin sa anak ko na pupunta ka dito sa bahay namin. Gusto kitang makausap. Gusto kong makipag-usap sa'yo ng babae sa babae. Mama Mia, nakita ko rin nung nag-scroll ako at tinignan ko ang kanyang ibang mga messages na meron din pala silang conversation dalawa ni Dave. Nag-backread ako Mama Mia at dun ako mas nagulat. Nagulat ako sa mga nabasa ko at nagsisi din ako. May isang chat si Dave noon para kay Kelly. Kelly, sorry talaga ha. Sorry talaga. Bigla ka na lang kasing inihatid ng Mommy ni Clark dito sa bahay namin nang wala ka ng malay eh. Sabi niya ayos ka lang naman daw pero may pinainom lang daw siya sa'yo at nakakatulog ka. Kelly, sorry. Napag-utusan lang talaga ako ni tita. Wala na akong choice kasi blinakmail niya ako eh. Sabi niya, kung hindi daw ako susunod sa gusto niya, sabi niya, ipapakulong daw niya ako. Kasi ginamit ko nang walang paalam yung sasakyan nila. Tapos dati may pinagkalat pa akong pangit na rumor tungkol kay Clark. Kaya wala akong nagawa, Kelly, kundi sundin ang gusto ng Mommy ni Clark. Sorry talaga, Kelly. About last night, walang nangyari sa ating dalawa.
Kinuhanan lang talaga kita ng picture para may ma-send ako kay Clark. Kasi yun ang sinabi at utos sa akin ni tita eh. Ayaw mo raw kasing tumanggap ng pera, kaya dadaanin na raw namin sa ganung paraan. Mama Mia, that explains a lot. Parang pinaliwanag sa akin ng pagkakataon ang lahat ng mga nangyari, pero bakit ganun? Bakit huli na nung malaman ko ang lahat? Napamura ako paulit-ulit. Sinusuntok ko na ang pader ng kwarto ko at sumisigaw na rin ako. Nakalak noon ang pintuan ng kwarto ko. Katok ng katok ang kapatid ko, Mama Mia, dahil naririnig niya ang sigaw ko sa labas pero hindi ko siya pinapansin. Eto pala ang nangyari. Agad kong ginudge ang girlfriend ko. Sabi ko noon kay Mami, huwag siyang basta-bastang mangja-judge ng ibang tao, lalo na kay Kelly dahil hindi niya kilala ito. Pero bakit ako? Bakit ako kahit alam kong kilalang kilala ko siya bilang mabait, ay napakadali lang sa akin para husgahan siya base lamang sa mga larawan na yun ni hindi ko man lang pinakinggan ng kanyang side. Agad ko siyang hinusgahan. Agad ko siyang kinamuhian. Agad akong nagalit sa kanya, agad akong gumawa ng paraan para masira siya at ang kalaguyo niya. All this time, Mami ko palang may pakana ng lahat. All this time, siya palang may plano ng lahat para magkahiwalay kaming dalawa ni Kelly. Paano pa ako ngayon babawi? Paano pa ako ngayon hihingi ng tawad kay Kelly? Wala na si Kelly. Iniwanan na niya ako. Mama Mia, bago pa siya umalis, ay sinira ko pa ang pagkatao niya. Ako pa talaga ang nag-spread ng scandal niya sa buong campus. Sinira ko ang reputasyon niya na dati ay ang ganda-ganda. Na dati ay hinahangaan siya ng lahat dahil mabait siya. Dahil matalino siya. Pero simula nung pinagkalat ko ang mga pictures na yon, ay malandi, kirengkeng at cheater na ang tawag sa kanya ng mga tao. Napakawalang hiya ko namang girlfriend. Napakawalang hiya ko namang boyfriend. Ginanon-ganon ko lang ang girlfriend ko. Napakawalang kwenta kong karelasyon. Ako ang boyfriend kaya ako dapat ang naging sandalan at naging kapitan niya sa panahon na may tumutulak sa kanya pababa. Ako dapat ang humihila sa kanya pataas at ako dapat ang nagpoprotekta sa kanya. Pero hindi ko nagawa ang protektahan siya. Ako pa ang gumawa talaga ng paraan para masira siya sa mga mata ng mga tao. Ako pa talaga ang naging dahilan para kamuhian din siya ng iba. Kahit na yung mga taong hindi naman talaga siya kilala. Sising-sisi ako, Mama Mia. Hinang-hina ako habang sumisigaw ako at paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Kelly. Nanghihinayang ako. Grabing panghihinayang at pagsisisi ang nararamdaman ko. Napakasakit sa dibdib ko na ang gusto ko na lang talaga noon, Mama Mia, ay sumunod na lang din kay Kelly. Gusto kong tapusin na lang din ang buhay ko. Galit na galit ako noon kay Mami. Kinamumuhian ko siya. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Bakit humantong siya sa ganon? Hindi ko nakilala ang mami ko. Dati oo, alam kong matapobre siya pero hindi ko alam na gagawin niya ang mga ganong bagay tulad ng mga napapanood natin sa pelikula. Kinitil ni Kelly ang sarili niyang buhay. Dahil lang din sa akin. Dahil lang din sa naging reaksyon ko sa mga bagay na mami ko naman palang may pakana. Minura-mura ko ng paulit-ulit ang sarili ko, pati na rin ang mami ko. I deserve to die. Deserve na deserve kong mawala sa mundo at hindi si Kelly. Ako dapat, Mama Mia, ang mawala dahil ako yung walang hiya. Ako yung hindi naging tapat sa aming dalawa ni Kelly. Sa mga pangako namin na hindi bibitaw sa isa't isa, ako yung unang bumitaw sa kanya. Mama Mia,
Pagkatapos ko noon, pagkatapos kong umiyak ay agad akong umalis. Bumalik ako sa bahay ni na Kelly. Pumasok ako sa loob at nakita ko mismo yung kabaong kung saan nandoon si Kelly. Mabigat na mabigat ang mga hakbang ko habang papalapit sa kabaong na yon. Paulit-ulit kong hinihiling na sana panaginip lang ang lahat. Na sana hindi totoo ang lahat ng ito. Na sana hindi talaga ito nangyari at buhay pa si Kelly at inaantay lang ako. Sana hindi siya ang nasa loob ng kabaong. Sana ako na lang. Pero nung nakalapit na ako, Mama Mia, pumikit ako dahil hindi ko kayang tignan ang nasa loob ng kabaong. Pero inipon ko lahat ng lakas ng loob ko para idilat ang mga mata ko. At wala ngang iba kundi si Kelly ang nandoon sa loob. Si Kelly ko. Wala na akong naging lakas. Wala na akong lakas para lumaban. Nanghina ang tuhod ko noon na halos matumba ko dun sa harapan ng kabaong niya. Wala na ang kaligayahan ko. Wala na ang babaeng laging nagbibigay ng ngiti sa mga labi ko. Wala na ang babaeng naging dahilan para mangarap ako ng husto. Para mangarap ako ng magandang kinabukasan dahil ang gusto ko ay isasama ko siya sa magandang kinabukasan na yon. Paano pa ako hahanap ng magandang kinabukasan kung wala ng taong pag-aalayan ko nito? Dapat hindi ako nagpadala sa sobrang galit na naramdaman ko nung makita ko ang mga pictures na yon. Dapat huminahon ako. Dapat mas inisip ko ang pagkakakilala ko sa girlfriend ko at hindi ko siya hinusgahan ng dahil lamang sa mga larawan na wala pa naman siyang paliwanag sa akin. Nagpakain ako sa sobrang galit na naramdaman ko. Nagpakain ako sa sobrang sama ng loob na bumulusok sa akin nung makita ko ang mga pictures nilang dalawa ni Dave. Dapat siguro inuna ko siya eh. Dapat siguro mas nagtiwala ako sa kanya at mas nagtiwala ako sa pagkakakilala ko sa girlfriend ko. Dapat mas inuna kong isipin na mabait ang girlfriend ko, na napakatino niyang babae at imposibleng magagawa niyang bagay na yon. Dapat hindi ko pinost ang mga pictures na yon. Pero Mama Mia, nabulag ako sa sobrang galit na naramdaman ko. Nabulag ako sa kagustuhan kong makaganti man lamang sa sakit na naramdaman ko nung makita ko ang mga pictures na yon. Kaya akala ko mapaparamdam ko sa kanilang dalawa ni Dave ang sakit na naramdaman ko nung pinahiya ko sila. Nung sinira ko ang image nilang dalawa, lalong-lalo na ang magandang image ni Kelly. Dapat hindi ako nagpadala eh. Dapat mas naging pasensyoso ako. Pero wala na. Wala na dahil huli na ang lahat. Wala na si Kelly. Kahit anong gawin ko ay wala na siya. Kahit anong pagsisisi ko ay hindi ko na maibabalik pa ang buhay niya at hindi ko na maibabalik pa ang panahong nawala sa aming dalawa. Simula sa araw na yun, Mama Mia, ay galit na galit ako kay Mami. Hindi ako umuwi sa amin nung araw na yun dahil sumama ako sa paghatid kay Kelly sa kanyang huling hantungan. Galit na galit sa akin ang papa niya, pati na rin ang mama niya. Lalo pa nung malaman nila na may kumakalat na pictures sa school. Minessage ko rin pala ang mga friends niya, Mama Mia. At nakadalo din sila sa libing ni Kelly. Kaya doon nalaman ng kanyang pamilya ang mga pinagdaanan ni Kelly sa eskwela. Wala silang kaalam-alam na ako ang nagpakalat ng pictures na yon dahil hindi ko gustong sabihin. Kasi takot ako na mas magalit sila sa akin. Simula nga sa araw na yun ay halos araw-araw akong pumupunta kina Kelly. Araw-araw kong binabantayan ang mga magulang niya at ang mga kapatid niya, kagaya ng pagbabantay ni Kelly sa kanila. Simula din sa araw na yun ay nagkaroon kami ng matinding hidwaang mag-ina. Hindi ko na pinansin pa ang mami ko.
Nung umuwi ako ay galit na galit ito. San daw ako nanggaling? Baka raw nakipagkita na naman ako sa malandi kong girlfriend. Sa galit ko, Mama Mia, ay hindi ko na napigilan at nasigawan ko na si Mami. Wala ka nang pagagalitan. Wala ka nang pakikipaghiwalayan sa akin dahil wala na siya. At hindi na siya babalik pa. Ano, nagpakalayo-layo na siya? Buti naman! Bakit ka ganyan, Mami? Paano ka naging ganyan? Paano ka naging napakasamang tao? Alam mo ba kung anong nangyari? Kinitil ni Kelly ang sarili niyang buhay dahil sa mga kalokohang ginawa mo. Natigilan ang mami ko sa mga sinabi ko noon, Mama Mia. Pero bigla siyang bumawi. Kalokohan? Ano bang kalokohan ang pinagsasabi mo? Wala akong kalokohang ginagawa. Talaga, Mami? Talaga hanggang ngayon, pinaninindigan mo pa rin yan? Alam ko na ang lahat. Nabasa ko na ang lahat at walang ibang may kasalanan sa pagkawala ni Kelly kundi ikaw. Naging napakatindi ng sagutan naming dalawang mag-ina noon na umiiyak na ang dalawa kong nakababatang kapatid dahil first time nilang makasaksi ng ganun katindi ang galit ko. Pumasok ako sa kwarto ko at nag-lock ng pintuan. Hindi ko alam kung may naramdaman bang konsensya ang mami ko. Hindi ko na alam at hindi ko na rin inalam. Mama Mia, ilang taon na rin ang nangyari ang lahat ng bagay na ito. Ilang taon na rin ang nakakalipas mula nung inihatid namin si Kelly sa kanyang huling hantungan pero hanggang ngayon ay nandito pa rin sa dibdib ko ang lahat ng mga nangyari sa amin, sa aming relasyon, kung paano kami nasira, kung paano kami nagsimula, lahat ng yun ay fresh na fresh pa rin sa alaala ko. Ang konsensya ko, Mama Mia, ay hindi pa rin ako tinitigilan. Hindi ko pa rin matanggap sa sarili ko at hindi ko pa rin mapatawad ang sarili ko na ako ang naging dahilan kung bakit ginawa yun ni Kelly sa sarili niya. Kung bakit hindi na niya inisip ang mga magulang niya at ang pamilya niya. At iniwanan na lang niya basta-basta ang mga ito. Ako ang dahilan ng lahat. Ako at walang iba. Dahil nagawa lang naman din naman yun ni Mommy sa kanya dahil sa akin. Kung hindi ako nakilala ni Kelly, hindi sana nasira ang buhay niya. Masaya siguro siya ngayon at naging nurse na siguro siya ngayon. Baka natupad na ang pangarap niyang makapunta sa ibang bansa. Mama Mia, mula din nangyari ang lahat ng to ay umalis na ako sa poder ng mommy ko. Naghiwalay din silang dalawa ng daddy ko nung malaman ng daddy ko ang mga nangyari. Oo, hindi din naman tanggap ng daddy ko si Kelly pero hindi din naman siya ganon kakontra kay Kelly na gagawin niya ang mga bagay na yon. At nung nakipaghiwalay nga ang daddy ko sa mommy ko ay sumama ako sa kanya. Sumama ako sa kanya dahil hindi ko na maatim na makisama pa kay mommy sa iisang bubong dahil lalo ko lang naaalala ang mga ginawa niya sa girlfriend ko. Ang mga ginawa niya para lang mapaghiwalay kaming dalawa. Mama Mia, sana may natutunan kayong lahat, lalong-lalo na ang iyong mga tagapakinig sa naging kwento ng pag-iibigan namin ni Kelly. Wala talagang pagsisisi na mauuna. Walang pagsisisi na mauuna mong maramdaman bago ka gumawa ng kamalian. Hindi tayo dapat magpakain sa galit na ating nararamdaman. Hindi din tayo agad dapat magpakain sa kung anuman ang ibinibigay sa atin at pinapakita sa atin ng ibang tao. Dapat lagi nating bigyan ng benefit of the doubt ang isang tao. Dapat lagi natin silang bigyan ng pagkakataon na dependahan o depensahan ng kanilang mga sarili, na linisin ang kanilang pangalan at na i-explain ang kanilang side of the story. Dapat marunong tayong makinig bago maging huli ang lahat. Dapat marunong tayong magmasid at makinig sa lahat ng panig bago tayo manghusga. Hanggang dito na lamang, Mama Mia, at maraming salamat po kung sakali mang mapipili mo itong sulat ko na i-ere sa inyong programa. Naway sa pamamagitan ng pag-share ko ng kwento namin ni Kelly ay mabawasan man lang kahit konti ang guilt na nararamdaman ko. Naway sa pagbabahagi ko ng kwento naming dalawa
ay makamove on man lang ako kahit na konti lang sa naging sakit na aking nararamdaman. Sa ngayon, Mama Mia, ay wala po akong girlfriend. Wala rin po akong balak na manligaw ng iba. Wala rin po akong balak na pumasok sa isang relasyon, lalo pat alam ko pa, Mama Mia, alam ko pa sa sarili ko na hindi pa ako handa dahil hanggang ngayon ay nandito pa rin si Kelly sa puso at isipan ko. Maraming salamat po ulit. Lubos na nagsisisi. Clark. Napakalungkot naman ang kwento ni Clark. Kung gaano kakilig ang kwento natin kahapon kay Aya, siya namang lungkot ng kwento ni Clark ngayon. Tingnan mo tuloy, sinisipon tuloy ako. Nako Clark, anyways, nangyari na ang mga nangyari. Naway maging leksyon na lang ang kwento mo sa ibang tao at syempre sa sarili mo na rin. Sa mga nakikinig ngayon, naway pakinggan nyo ang payo ni Clark na sana huwag tayong basta-basta manghuhusga ng ating kapwa, lalo na sa mga taong ating minamahal. Dapat lagi natin silang bigyan ng pagkakataon na ipaliwanag at depensahan ang kanilang mga sarili. Dapat hindi tayo magpadala sa ating galit at paghihiganti. Dahil wala talagang magandang naidudulot ang paghihiganti, pero aminin nyo man o hindi, kapag nasa kasagsagan ka talaga ng galit mo, wala kang ibang gustong gawin kundi iparamdam din sa mga taong nanakit sa'yo kung gaano kasakit ang nararamdaman mo. Naiintindihan ko yan, Clark. Naiintindihan ko yan dahil dumaan din naman ako sa ganyan. Nagalit din naman ako, tapos gumanti din naman ako. Pero may natutunan din talaga ako na hindi talaga magandang gumanti. Kasi pagkatapos mong makaganti, hindi ka naman matatahimik. Lalo ka lang magngingit-ngit sa galit. Lalo pat makikita mong wala namang epekto sa ibang tao yung pagganti mo. Naku, magngingit-ngit ka talaga sa galit tapos ikaw lang magkakasakit sa puso. High blood ka lang. Sana sa mga nakikinig ngayon, kung galit kayo, kung may nanakit sa inyo, iiyak nyo. Ilabas nyo sa pagsigaw. Hingi nyo ng tulong sa Diyos. Tapos, kung gaganti man kayo, wag yung ganito kalala. Basta pakinggan nyo ang mga tao sa paligid nyo, lalong-lalo na yung mga taong nagkasala sa inyo. Pakinggan nyo muna. At kapag nakikinig tayo, dapat hindi lang tenga, kundi pati puso ang ating pinapairal. Sa'yo, Clark, naway mapatawad mo na ang sarili mo. Alam ko naman na hindi rin gugustuhin ni Kelly ang nakikita niya sa'yo ngayon na nagkasira kayo ng mami mo, tapos ikaw galit na galit pa rin sa sarili mo, ikaw hindi pa rin mapatawad ang sarili mo. Alam kong hindi yan nagugustuhan ni Kelly, kaya sana matutunan mo na ring patawarin ang iyong sarili at let go ang lahat ng mga nangyari at tanggapin ang lahat ng yon at mag-move on. Hindi ko naman sinasabing kalimutan mo na si Kelly, pero kasi habang hindi ka naghihilom, habang hindi ka nag-move on, habang galit ka pa rin sa sarili mo, pinaparusahan mo lang talaga ang sarili mo. Ihingi mo na yan ang tawad sa Diyos. Ihingi mo na yan ang tawad kay Kelly. Tapos patawarin mo na rin ang sarili mo, Clark. Maraming salamat sa pag-share mo ng isang napaka-tragic pero napakaganda namang love story ninyong dalawa ni Kelly na alam kong mapagkukunan ng aral ng ating mga tagapakinig. Kung ikaw na nakikinig ngayon, kung may kwento kang tulad nito o may kwento kang nakaka-inspire, nakakapagbigay ng ligaya sa puso, sakit sa puso, horror o kung ano pa mang kwentong yan, pwede nyo po yung i-share kay Mama Mia. Mag-email lamang po kayo sa akin, mamamiacdo0317@gmail.com. Kung hindi nyo po na abutan yung sinabi ko, nandyan lang po sa baba, yung may maliit na blue screen, ayan, sa baba nitong video na Mama Mia CDO, dyan po kayo mag-email ng iyong mga kwento. At syempre, huwag kalimutan na i-share at i-like ang video na to at mag-subscribe na rin dito sa ating channel, mag-click na rin ng notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing may bago tayong video na inilalabas dito sa ating programa. Nako, medyo sinipo na po talaga ako. So, paki-like na lang ng ating mga social media accounts, TikTok, Instagram, Threads, and Facebook, Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro. See you tomorrow po and maraming salamat sa inyong pakikinig. Magandang araw sa inyong lahat.